birthday ko ba ito o pasyam? O di kaya pabasa? Ay, andito na pala yung mga magpapasyon. Charot. Salamat sa pagpunta. Ingat kayo. Ayan, pwede ko na ilabas tong salad. Nakauwi naman na sila eh. Hello mga kahe! Ba't di man mawala-wala tong buhok sa lalamunan ko ba? So, eto na nga mga kadipungan sa pagpapatuloy ng aking month-long birthday celebration. O, month-long na natin kasi July na ngayon. Di pa rin matapos-tapos tong birthday na to. 2 weeks na nakalipas eh. Ang dami pa rin bumabati sa akin. Diyos ko. Kaya ngayon naman ay sisimulan na naming magluto ng aking handang Gomogokyo Pansitaw. Kasama si Gerald Wilma Doesn't Understand na in charge sa paghihiwa ng mga ingredients. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi bigla man siyang dumating kahit hindi ko tinatawag para tulungan ako. Diba? Isang putahe lang tinulungan pa. Pero alam nyo guys, sa totoo lang, mabilis lang naman talaga magluto. Pinaka nagpapatagal lang talaga sa isang pagluluto ay ang paghiwa ng mga ingredients. Totoo yan, ha? So habang naghihiwa si Gerald, sinimulan ko naman ng hugasan ng 20 times itong mga sahog. Atay, balon-balonan at laman mismo ng manok na may boto-boto. Tsaka hipon pala. After ko mahugasan ng 20 times, ay pinakuluan ko na silang lahat ng sabay-sabay. Yung mga manok lang ha, syempre binukod ko yung hipon. O ayan, okay na agad, luto na. Langan pati pagpapakulo, ipakita ko pa. Hinango ko na yung mga sahog, pero isinantabi ko yung sabaw, hindi ko tinapon. Kasi sabi nila, masarap daw na isabaw sa pansit yung mga pinagpakuluan ng itlog o di kaya mais. Charot. Mga pinagpakuluan ng mga laman at buto-buto ng karne. Kahit anong karne, wag lang kambing at tupa kasi maanggobi. Ngayon, sisimulan ko ng magisa ng bawang at sibuyas. Kaso, nakalimutan ko palang bumili ng mantika. Diyos ko. Sa lahat-lahat pa naman ang nakalimutan ko, mantika pa. Masarap pa naman sa pansit yung mamanti-mantika, lalo na kung mantika ng baboy. Kaya heto, nanghiram muna ako saglit ng mantika sa aming kapitbahay. Pinadala na sa akin yung buong lagayan. Di ko na sinalin doon sa dala kong baonan kasi yung hiniraman ko pupunta naman daw dito para kumain. Kaya kukunin na lang daw niya pagpunta niya. O, diba? Ay, ano ba yung Gerald? Di ka pa tapos dyan. Nakapagpakulo na ako lahat-lahat. Charot. Hindi. Matagal talaga maghiwa, no? Ngayon, maggisa na tayo. Mantika na malinis. Ba't parang wala mang natulo? Uy, ang liit ng butas pala. Parang ayaw mabigyan ni Teddy. Damihan lang ng mantika. Tapos mantika na gamit na. Tsaka bawang at sibuyas sabay-sabay na. Teka lang, ipapakita ko pa ba to sa inyo? Dali-dali lang naman maggisa. Uy, basta kung napapansin nyo, 2 kasirola yung nakasalang kasi hindi kakasya yung 2 kilong pansit doon sa isang kasirola. Kaya ang gagawin ko, gigisa ko muna lahat ng ingredientes dito sa isang malaking kaserolya. Tapos pag nagisa na at natimplahan na, saka ko ililipat yung kalahati dito sa kabela. Saka ko na ngayon sasabawan at totoyohan. So, nung nailagay ko na lahat ng mga sahog na kailangang igisa, manok at ay balon-balunan hipon, tinimplahan ko na rin ng paminta, magic syrup at konting toyo. Nung nagisa ko na ng maigi, saka ko na sila pinaghiwalay ng landas. Hinati ko sa 2. Dahil sa kasirolang para lamang sa isa, hindi maaaring tayong 2. Wala na kasing Kemerald. Kimpaw na ngayon. Nung nahati ko na ang mga sahog sa 2 kaserola, pero hindi equal yan ha, mas marami pa rin yung sa malaki. Binuhos ko na yung, ano bang tawag dito, carne extract. Ano yun, halaman lang. Saka ko ulit tinimplahan ng toyo, nor cubes na seafood flavor, tsaka syempre tubig kasi hindi sapat yung carne extract natin. Mayat maya ay biglang dumating si Romel, dala ang isang electric fan kasi mainit dito sa kusina namin. So bago kayo magkwentuhang 3 dyan, tulungan mo man muna ako. Nailaglag tong pansit, oy, para sabay-sabay na maluto. Para nailaglag na natin. O, diba? Hindi kami kita sa video. Pero wag kayong mag-alala kasi itong cellphone ko, kusa siyang gumagalaw. Para hanapin yung tamang anggulo ng shot. Tingnan nyo, abang-abang lang kayo, gagalaw yan. Ayan na, up, diba? Oo, ayan, hinanap pa talaga, O ano, kitang-kita na kaming 2 ngayon, diba? Buti pa tong cellphone na uutusan, hindi gaya mo. Charot. So, tuloy lang kaming 2 ni Romel dyan sa paghalo hanggang sa tuluyan ng umalukaka yung ating Gomogokyo Pansitaw. Sa kanan natin, ilalaglag yung mga gulay. Gerald, tapos ka na ba maghiwa ng mga gulay? Parang 8 hours ka nang naghihiwa dyan, ha? Charot. So, ito na yung final stepping stone ng ating pagkucooking. Inilaglag na namin ni Romel lahat ng klase ng gulay na makikita sa bahay kubo. Charot. Bale, repolyo tsaka lubias lang ang nilagay ko. Di ko na po nilagyan ng carrots kasi mahirap maghiwa ng carrots. Pinatay na namin tsaka hinalo lang ng maigi. Tapos ayun, okay na. Ganun lang po kadali at kabilis magluto ng Gomogokyo Pansitaw. Inabot ng 5 minutes sa vlog.
Nung tinikman ko, medyo naalatan ako kasi nawala sa isip ko, nilagyan ko pala ng asin yung ating carne extract habang pinapakuluan ko yung manok. So bago namin ilatag yung mga napakarami kong handa sa lamesa, pinaghugas ko muna si Romel ng aming ginamit sa pagluluto. Tapos may nauna na palang kumain na bisita, taga Sisiya branch, si Kadondon. Shout out sa iyo. After maghugas ni Romel ng kanyang pukele, pinggan pala, lumabas muna kami para bumili ng soft drinks sa Bacala. Nakalimutan ko kasi bumili. Diyos ko, gastos na naman ito. Tapos ayan na, inilatag na namin sa lamesa lahat ng handa. Andyan na rin kasi yung mga inimbita kong kantores para masimulan na ang pagpapasyon. Charot. Hindi ko pa nilabas yung salad para hindi maubos agad. Mamaya na siguro kapag nagsialisa na yung ibang mga bisita. Charot lang, nilabas ko din naman agad bago pa sila dumating. Kasi madami din naman itong nagawa kong salad Tapos, kunti lang din naman bisita ko. Isang flat lang inimbitahan ko talaga. Yung katabing flat lang namin. Ngayon, sinundo ko na sila. Ayan na, tara na, pasok kayo. Huwag kayong mahiya. Ako lang yung dapat mahiya kasi pansit lang ang maipapakain ko sa inyo. Bawi na lang ako sa next life, ha? Andiyan na rin yung ibang kasunod. Ay, thank you for coming over. You can leave now. Hindi ba kumain, pinaalis na agad? Tapos ayan, kumain na kami sabay-sabay lahat kasi nagutom na rin naman ako habang nagkukwentuhan. Tinanong ko sila kung naalatan ba sila sa pansit ko. Hindi naman daw. Pinagluloko nyo ako. Oy. May iba naman na nagsabi, medyo maalat, pero kapag pinigaan na daw ng lemon, mawawala na yung alat niya. Talaga ba? Inichos nyo ako? Hindi ko na sila shoutout isa-isa kasi pare-pareho lang din naman yung bisita ko doon sa nakaraang celebration ko sa followers. May bago lang dyan na hindi naka-attend nung last celebration ko, si Boss Ray. Kaya shoutout sa'yo, Boss Ray. Ito palang nasa harap ng camera, si Boss Teddy yan. Siya yung hiniraman ko ng mantika, kaya tignan nyo, ang daming nilalamon. Kailangan daw kasi makarami siya para mabawi man lang yung mantikang hiningi ko. Nagtabi na rin pala ako ng konting salad para sa ibang mga bisita. Baka may humabol pa mamaya. Shoutout ko na rin pala si Jojo Binay. Bago lang din pala yan dito sa Saudi. Ka-roommate ko, pero hindi niya ako tinulungan magluto. Nag-ML ang ginawa niya. Charot. Mayat maya, ayan, may humabol pang dalawa galing sa 4th floor. Si Archie at Raketerong OFW. O siya, tama na. Kung busog na, you can leave na. Huwag na magkintuhan pa kasi magpapahinga na ako. Charot. Maraming salamat sa pagpunta, guys. I love you all. Ay, ang tara ni Boss Teddy, Hindi niya talaga nakalimutan kunin yung hiniram kong mantika. May pa-take out pa na salad. Bawing-bawi. Char lang, oy. Salamat din sa dalawang tumulong sa akin na kanina pa andito, sina Romel and Gerald. Maraming salamat sa inyo. Balik kayo. Habang nakahiga na ako at nagpapahinga, 10:30 na ng gabi, bigla may tumawag sa akin sa labas. May bisita daw. Sino ba tong istorbo na ito? Nagpapahinga na yung tao Nanggigigil ako sa'yo, ha? Why? Ikaw lang pala, Ronaldo. Inistorbo mo pa ako. Di ka na lang kumain dyan. Lagi ka naman nang nakikita sa vlog ko, Sa pag-alis ni Rolando, matutulog na sana ako. Kaso naalala ko, kailangan ko palang mag-pray ngayong araw kasi birthday ko naman. Once a year lang kasi ako nagpe-pray, every birthday lang, kaya hindi pwedeng makalimutan ko ito, diba? Kaya heto, nagdasal ulit ako, not for myself na, pero para sa bansang Pilipinas. Yes, makabayan ako for today's video, kaya hiniling ko na sana magkaroon ako ng kapangyarihan na katulad sa Naruto. Yes, kasi nasa ibang bansa ako kaya kahit magkukuda ako dito, wala man ako magagawa para ipagtanggol ang Pilipinas. Kaya kapag nagkaroon ako ng kapangyarihan ng Renigan at Byakugan, tapos kaya ko pang gumamit ng earth style, wood style, water style, gagawan ko ng barrier ang Pilipinas laban sa mga mananakop at tatagurian ang ating bansa na may pinakamalakas na weapon sa buong mundo dahil andito na ang number 1 ninja ng Konoha na si Oliver Amaru. Itulog ko na nga ito kung ano na pinsasabi ko. At nung nakatulog na ako, guys, alam nyo, bigla akong may napanaginipan. Para siyang isang visions, pangitain at predictions. Parang si Rudy Baldwin ba? Napanaginipan ko kasi na parang may magsusurprise sa akin the day after tomorrow ng aking birthday. May magbibigay ng flowers, polo shirt, t-shirt, cake at mga pagkain. Hindi ko lang sure kung totoo itong panaginip ko, ha. Ito ay visions ko lamang ba? Abangan nyo na lang sa part 3 kung totoo ba itong mga napanaginipan ko at para mapatunayan na rin sa inyo kung may kapangyarihan na rin ba talaga akong mahulaan ang future. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people hungry. Tapos bigla akong nagising kasi naalimpungatan ako. Nakalimutan ko kasi palang patayin itong cellphone ko. Naka-record na ng 4 hours.